Morning, today is March 13, yes. Balik trabaho na uli dahil natapos ko na yung aking clinicals kahapon sa wakas. Yes, 12 hours na clinical. Nakakapagod, grabe. I don't think I missed that. It's like a long time ago. Well, not long time ago, but like, no. Yeah, matagal na rin, 2 years. 2 years na rin pala. Yeah, wow. My first impression, I don't know, parang hindi ko talaga gusto. Yeah, parang mas gusto ko pa rin yung trabaho ko sa totoo lang. Kasi yung trabaho ko hindi ako nai-stress, pero alam mo yung trabahong ito is ramdam ko na agad yung tensyon. Yes, kahit uminom na ako ng anxiety meds ko is yung tension andun pa rin. Pero hindi na gano'n ka-wild, yung tension is hindi na gano'n yung parang, yung halos mag-collapse ka na, yun, hindi naman gano'n dahil nga nag-inom na ako ng gamot. Dahil yun nga, as usual, tunog ng telepono. Halos the whole shift na tumutunog, 12 hours kong shift, walang tigil ang telepono, talagang torture. I don't know how people deal with that, but yeah, I hate the sounds of telephone, yun. Pero yun nga, yun ang talagang nangyayari kahapon. Ang bilis ng kanilang galaw doon, talagang mabilis. Kaya sabi ko, I don't think this is for me. Yeah. Tatapusin ko lang talaga itong pag-aaral ko at hindi ko siya gagamitin. Alam ko na sasabihin na naman ng iba, such a waste kasi hindi mo gagamitin. Sayang lang yung pag-aaral mo. Sayang lang ang pera kung hindi mo pala gagamitin. Hindi talaga kasi I discover hindi siya para sa akin. But we'll see pagpunta ko dun sa OTC kasi outpatient pharmacy yung aking clinical kahapon. Yung sa susunod na clinical ko is OTC na siya sa loob ng hospital. Ang pagkakaiba nila is hindi ako makikipag-deal sa mga customer. Ang mangyayari ay makikipag-deal ako di ko alam kung malalaman ko kung pati sa mga pasyente ako pa rin na magbibigay ng gamot, malalaman ko. Hindi ko alam. Pero parang sabi nung kaklase ko kahapon, sabi niya is ide-deliver daw yung mga gamot sa iba't ibang station, yun. We'll see kung gugustuhin ko pa rin ba 'pag nakapasok na ako doon, kung gusto kong magtrabaho doon or, I don't know, baka sa iba dahil ayoko talagang magtrabaho ng 12 hours. Yes, hanggang 8 hours lang ang kaya ng katawan ko, okey. 12 hours is a torture for me, wow. Pero kung wala tayong choice minsan ay talagang kailangan magtrabaho ng 12 hours, 'di ba, lalo na kung wala kang pera, 'yun, para mabuhay, 'yun. Pero kung meron naman, go ahead. Or 12 hours dahil 'yun talaga yung trabahong nakuha mo, wala ding choice, 'di ba, kundi sundin yung 12 hours talaga, 'di ba? But no, 12 hours is not for me, 'yun. Dahil talagang ubos na yung energy ko kahapon. Ito pa, yung experience ko sa trabahong ito is parang kagaya lang din siya nung trabaho ko ngayon. Ang pinagkaiba lamang is, ah, ang tinitingnan ko ay instead yung profile ng item or nung aming product is yung profile ng customer ang tinitingnan namin. Kung ano yung mga, sakit nila, kung ano yung kailangan nilang gamot, kung ano yung mga allergies nila, yun ang aking titingnan. Tapos, anong tawag dito? Siyempre magre-refill kami ng gamot, 12 hours kami nag-refill ng gamot kahapon. Nung una kinabahan ako kasi akala ko'y kukuwenta-kuwenta pa ako 'pag nag-refill ako ng gamot. Pero yes, talagang yung ibang gamot kagaya ng suspension is talagang, kukuwentahin mo pa siya, yun. Pero meron naman halos kalimitan lahat ng mga gamot is hindi mo na kailangang kukuwentahin kasi nandoon na yung sagot at nandoon na rin yung kung ilan yung quantity na ibibigay mo at kung ilan yung, kailangan na ibigay mo, gano'n. So, hindi gano'n kahirap. Pero nagkamali ako kaya anong nangyari napasobra yung aking binigay na EpiPen ba yun? Yung para sa diabetic na turok yun napadami yung nilagay kong box, 3 ang nilagay ko, 2 pero 1 lang pala ang kailangan kasi 4 ang laman nun, yun. Yun ang, kaibahan ng trabaho ko sa trabaho namin. And then, so basically is para kaming, cashier din ng pharmacy, parang gano'n. Ano kaya kung mag-apply na lang ako ng cashier sa pharmacy, 'di ba? Parang mas madali 'yun, pero hindi kasi, gano'n pa rin makipag-deal ka pa rin sa mga customer, never mind, dito na lang sa trabaho ko at least, itong trabaho ko gano'n din naman yung trabaho namin, pareho lang, 'yun. Ang pinagkaiba lamang is siguro yung, kikitain mas mataas yung pagtaas ng sahod
or mas mabilis yung pagtaas ng sahod compare sa trabaho ko na, every 6 month tumataas, magkano lang. Dito sa pharmacy hindi ko alam, basta sabi above average daw ang kinikita, yun. Anyways, papasok na ako 7:21 na. Alright, hanggang sa muli, well actually 7:21 may oras pa kasi 45 pa naman yung pasok ko, eh. Kaya lang naiilang ako mag-vlog ngayon kasi ang daming tao ngayon, di ko alam kung bakit, kung anong meron. Parang siguro nag-exercise sila, group, madami, eh. Basta ang aga nila dito, ang daming mga tao na. Yun nga, ano pa yung ito pa, yung isa pang naka-ano ko sa pagtatrabaho sa pharmacy. Sa pharmacy tech. Grabe ang dami ng mga plastic bag, 'di ba? Yung alam mo yung as in plastic bag na may bag, yun parang ziplock bag pero may hawakan. Yun ang itsura nung bag. Yun, lalagyan mo ng mga gamot. Parang hindi ko gusto yung the way ng pag-aano nila kasi ang hirap makita ng mga pangalan, nagkakagulo sila doon kasi hindi nila makita yung mga pangalan ng mga customer, pangalan ng mga gamot na hinahanap nila, pangalan ng mga pasyente or customer na nangangailangan ng gamot nila, yun. As in, talagang natabunan na sila doon, yun. Parang sobrang dami. Sa halip na mga damit yung nakahanger doon, kumbaga, hindi siya damit, kundi mga gamot. Mga gamot na nakalagay sa plastic bag, yun. Parang, sabi ko, Diyos ko, ang gulo ng ganitong system. Parang hindi maganda yung ganitong system. Ang hirap nung ganun. Why not just put it in the tray? Parang mas madali yung ganun. Kaya lang meron kasing mga gamot na malalaki, eh, mataas kaya hindi rin kakasya sa tray. Well, kung tray naman na marami, paano kaya? Para mas organized, para mas madaling mahanap siguro, is gano'n ang mas maganda, ilalagay nila sa parang container bin. Kung ako kung ako ang magpapalakad ng mga gano'n, may mga gamot na ibinebenta, ilalagay ko siya sa tray kasi mas madali kung nasa tray siya. Kukunin mo na lang, sa drawer. Kaya lang siyempre, paano mo nga parang mahirap pa rin yun, lalo na kung madami. Kasi ang dami talaga ng mga gamot, eh. Yun, as in, super dami ng mga gamot na, inire-refill namin. Sa 12 hours, grabe, sobrang dami. Meron silang mga clothes rack doon, na sa halip na clothes nga ang isasabit mo doon, eh, hindi damit ang mga nakasabit kundi mga gamot. Yes, grabe. Kaya sabi ko, "Oh my God, nakakaloka yung ganitong, system." So, kaya ang ginagawa ko kahapon dahil nga siyempre, clinical kami at hindi naman talaga kami nagtatrabaho do'n. Wala ka naman talagang gagawin doon kundi magsunod-sunod lang, mag-watch-watch lang, 'yan, manood-nood at magpasunod-sunod sa mga tao, para mag-shadow gano'n. Pero alam mo ang ginawa ko kahapon, sabi ko, gano'n, tulungan ko nga itong mga taong ito na i-organize yung mga ano nila, yung mga gamot kasi nga doble-doble, eh. So, ang ginawa ko, hinanap ko yung mga may pangalan na doble-doble. Ibig sabihin may mga marami siyang gamot na parang anong tawag dito? Na hindi lang iisa yung gamot nila, oo. So, ang ginawa ko, hinanap ko yung mga pangalan na yun, yung may isang pangalan pero may iba't ibang klase ng mga gamot na nakahiwalay din sa iba't ibang bag. Ang ginawa ko, pinagsama-sama ko siya sa isang bag para ano hindi mahirap. Yun. So, yun ang ginawa ko para hindi na rin nila hanapin yung iba pang pangalan nito, kailangan ay nasa isang bag na sila. So, yun ang ginawa ko, pinagsama-sama ko yung ibang, yung mga gamot niya dun sa isang pangalan na yun. Siyempre pinag-match ko muna kung pareho yung kanilang, information at baka mamaya hindi pala yun siya, 'di ba? Yun, madali ko namang na-recognize na siya din yun yung may-ari nung gamot, yun. Kasi compare ko yung information nilang dalawa at pareho naman. Medyo nagkaiba lang sa phone number pero pareho pa rin. Kasi very ano naman, di ka naman pwedeng maging parehong address nyo dito, eh, 'di ba? So yun, naiano ko, tapos nilagay ko, medyo nabawas-bawasan yung ibang siksik. Yun, papasok na ako talaga kasi 7:26 na. Okay, hanggang sa muli. But sabi ko nga, I don't think this is for me, the pharmacy tech. Again, I think I would rather stay in my job right now until I get old. Kasi sayang naman, eh. Andito na ako, 2 years na ako dito sa trabaho ko, 'di ba? At saka madali yung trabaho ko, walang stress. Hindi siya yung under a lot of tense or hindi siya under a lot of pressure. Yan, maganda itong trabaho ko kasi solo lang ako, hindi ko kailangan makapag-deal sa maraming tao. May mga customer man pero hindi ko kailangan silang kausapin, no? Unless yung kailangan lang nila ang kailangan nila. Yun, hindi ko kailangan makapag-interact sa kanila.
Basta walang maraming anek-anek, madali itong trabaho ko, mas kabisado ko yung trabaho ko at saka solo lang ako sabi ko nga, hindi ako, mamomroblema na, may mga katrabaho ko may mga ganyan-ganyan. Ako lang talaga nagpapatakbo nung store most of the time, kaya wala akong problema. Mas gusto ko siya, parang sa isip ko nga maigi pang magtayo na lang ako ng sarili kong store kung ako na rin lang ang nagpapatakbo nitong store na 'to, 'di ba? Pero dito mahirap magtayo ng store, basta maraming anek-anek. Pero kung nasa Pilipinas ako malamang 'yun ang negosyo ko, 'yun. Anyways, ito na nga, bye hanggang sa muli.